guys. So, um, simulan na natin guys. Ito yung Metatron guys. Ayan. Ito yung receiver niya guys, no? Ayan. Adjustable hammer spring pa rin tayo sa ilalim ng kanyang receiver guys. Ayan. Ayan. So, ito yung spring niya guys. Tsaka, ito na rin yung bulb niya guys. Bulb. So, ganyan lang yan pagkakalagay guys. So, yan, ganyan yung pagbubuo guys. Tapos, ito naman yung kanyang bulb sheet guys. Stainless to guys, no? So, ganyan lang yung pagkakalagay dyan guys. So, papasok nyo lang siya ng ganun. Ayan, hanggang sa tumagos yung kanyang pin dito guys. Bago natin siya ikakabit dito sa pinaka receiver nya. Ayan. So, makikita nyo. Ayan. So, ganyan lang yan guys. Ganyan. Ayan, nilagyan ko na to ng mga o-ring guys. Para diretso na tayo. Ayan, may mga o-ring na yan. Ayan, ganyan lang yan guys. Ganyan yung pagkakalagay niyan guys. Tapos, ang paghihigpit nito guys, hindi advisable yung vice grip dito guys na pinapakagat tapos pinapaikot. Kasi, nag-grooves yun dito yung kanyang, yung ipin ng vice grip. So, ang gagawin natin, ito kasi may butas yun sa air hole, allen wrench lang, ganyan lang guys. Papasok nyo lang yung allen wrench, tapos ganyan lang yung pagkakahigpit nyan guys. Ayan, tapos itatapat natin siya dito sa kanyang air hole. Kailangan magtapat yung kanyang air hole tsaka yung sa chamber guys. So sige, align natin. Ayan, so tapat na siya guys. Ayan. Kasi kung may barrel yan guys, ganyan dapat yung magiging sistema yan guys. Ayan. Kung may barrel yan. Ayan o. Kailangan tapat yung dalawang butas na yan. Yung butas ng air hole at saka yung butas ng barrel. So sige. Ito na guys, yung kanyang magiging setup. Ang susunod natin gagawin guys ay yung kanyang regulator na ikakabit natin. So, ito, tinanggalan ko na to ng pin guys. Kailangan natin tanggalin yung pin para yung pressure ng galing sa tangke, dito siya, tatagos siya dito. Ayan, papasok dito sa receiver natin. Kasi kung hindi papasok sa receiver natin, hindi natin may puputok. Mamumblema tayo guys kasi nakakapagod mag-pump. So, ayan. So, may o-ring na rin to guys. Ilagyan ko na rin ng o-ring yan, yung ating regulator. Kaya, isasalpak na natin yan guys. Ayan, diretso salpak na yan guys. Ayan. Ayan. Tapos check natin sa kanyang bipod railings kung nakakasagabal ba yung regulator sa ganitong sistema lang. Ayan, check natin. Hindi siya sagabal guys. Saka tignan na rin natin kung makakapag-pump pa ba tayo dito ng maayos. Ayan. Kasi dapat ang proper na position nito guys ay nakaganito guys. Nakaganito yung proper positioning niyan. Ayan. Nakaganyan yung proper niyan. Hindi natin siya may sasaga dito. Pwede pa naman tayo mag-adjust dito guys. Luluwagan lang natin to tapos ibabalik natin tong kalahati niya. So para sa akin guys, hindi na mahalaga yun guys, yung proper positioning. Tsaka, hindi ko rin advisable na magbabalik tayo ng thread pabalik kasi para sa akin guys, mas mahalaga, mas importante yung sagad ng kanyang thread. Mas importante sa akin yun kaysa sa kanyang proper position. Kung hindi rin lang naman nakakasagabal yung ating quick fill dito sa kanyang pagbubombahan natin, hayaan na lang natin siyang ganun. Pero kung gusto nyo guys, marami pa namang paraan para ma-proper natin siya sa positioning na nakaganon. Pwede tayong magbawas dito guys. Bawasan natin to sa tornuhan. Itong regulator, yan, yun dito niya. Babawasan natin. Pero, ayan, so hindi naman siya sagabal guys. So, hayaan ko na lang muna siyang ganun. So, sige. Para maligtis na rin natin. So,
Ganun yan. Tapos, hindi naman siya nakakasagabal dito. Kaya nang sinasabi ko sa inyo guys, importante sa akin yung pulido na trabaho guys. Ayoko ng bara-bara guys. Ayan. Kaya ayun. So, ito na yung regulator na guys. Ito na yun. So, ang susunod guys ay ang tangke. Ayan. So, ito yung tangke niya guys. Ayan. So, ganyan lang yung pagkakakabit niyan guys. Tinitrade lang yan. Ayan. So, ito guys, sa hindi pa natin to na-assemble guys, ililik test mo muna natin to guys. So, lagyan natin ng hangin guys para malaman natin kung fit ba yung mga o-ring na mga nilalagay natin. Kung meron ba siyang singaw o wala. So, sige. Papump ko muna guys. Ayan. Sige. So guys, ayan. Na-leak test na natin siya guys. Ngayon, meron siyang 1,000 PSI. Leak test na natin siya sa 1,000 PSI. Kaya tayo nag-leak test ng ganitong ganito pa lang ang setup niya guys. Nilileak test natin. Kasi para yung kanyang valve seat ay hindi nawawala sa platform. Minsan kasi yung sagad niya ay papadiretso pa siya dito pag ganun. So yung kanyang air hole kapag nagalaw natin ng konti dahil sa paglagay natin ng swing, no? So umiikot yan dito guys. Hindi na nagko-coincide ang kanyang barrel at saka yung kanyang air hole. So ang ginawa natin, naglagay tayo ng pressure mo muna for the meantime. Tapos ang isusunod natin dito guys ay yung kanyang swing. Yun na yung pinaka doon guys, ang isusunod natin. So ganito lang ang pagkakalagay ng swing yan guys. Sinasalpak lang po yan guys. Ayan. Sinasalpak lang yan guys. Ayan. So hindi na magagalaw yung kanyang valve seat. Dahil sa tulak ng kanyang pressure, malakas yun guys. Kaya ayan. Pwede na natin siyang ilalagay. Tapos nakakapaghigpit na tayo ng maayos. Kasi hindi na natin nagagalaw yung kanyang valve seat. Ayan. So, sa ngayon guys, nandito yung nag-aabil ng unit sa atin. Nag-aalkansya sa guys. Ayan. Nag-aalkansya. Yan yung ibabayad niya sa akin guys. Matagal na niya itong pangarap. Ayan. Yan yung si GP. Hosto. Ayan. Si GP Hosto. Ayan. Shout out sa iyo, Sir GP. Ayan. Dito tayo ngayon sa natin guys. Ating hideout. Ayan. Dito ako gumagawa ng mga PCP airgun. Hindi ako pwede doon sa bahay namin kasi masikip na. Ayan. So, binibilang na nila yung pambayad nila guys. Pag nagkulang yan. Ayan. Pag nagkulang yan, wala tayong magagawa. Kailangan dagdagan. Ayan. So, yun lang yun guys. Nailagay na natin yung kanyang swing, tsaka yung kanyang end cap. Lagi nating tatandaan na ilalagay natin yung, wag nating kalimutan yung paglagay ng end cap guys. Kasi kapag walang end cap guys, yung swing, meron siyang tendency na pagputok mo ay, ito ay tatalsik sa iyong muka. So delikado guys. Kailangan tayo ng kailangan natin ng safety first. So ganito lang ang gagawin natin guys. Yan. Safety tayo guys kasi nakakapag-trade na tayo ng end cap dito guys. So ganito na yung magiging pormahan yan guys. Yan. Yung susunod natin dito guys, yung kanyang bipod wheelings. Ayan. Ito po. Ito yung dito guys na nakaganon. Ayan. So, ayan. Yan yung position niya guys. Lagi natin tatandaan na kailangan magkatapat yung dalawang butas na yan. Ayan. So, itatapat lang natin yan guys. Asan yung locker ko dyan? Ayan guys. So, ito na. Ilalagay na natin yung kanyang pinakalak. Ayan. Hulog na yun. Pinilihan. Ayan, habang nagbibilang sila guys, ako naman ay nag-a-assembly, no? Para mai-final na natin yung kanyang pagliligtis. So okay na siya, wala na siyang singaw. Iligtis na natin. So ito na yung forma niya guys. Ayan.
Yan yung forma niya ngayon guys. So hinayaan ko lang siyang may pressure guys, no? So yan, safety na tayo dyan kasi nakakapag-lock na tayo guys lahat. Ang susunod natin guys ay ang ganyang hammer trigger mechanism. Stainless din yung hammer, stainless din yung trigger guys. Ayan. So goods na to, isi-set up ko na lang to mamaya, itutuno, ayan. So sa ngayon, ganito muna ang gagawin natin. Ilalagay na natin to dito guys. Ayan. Ilang ni? 5. Saka yung kanyang lock. Ayan. Ito yung lock niya guys. 5 man. Libo. Puno lagi na diyan. Ulog na yun. Ayan guys. So, ito yung magiging formahan niya guys. Babalik ko lang yung hammer niya guys. Ayan. Puputok na to guys kasi may hangin na to eh. Ayan. So, ganyan yung formahan niya guys oh. Ayan guys. 2, 3, 4, 5. Ganyan yung magiging formahan niyan. Tapos ilalagay na natin yung 9. barrel guys. Ayan. Para kunti na lang. 9, 5. Ah, to. Ayan. Lalagay na natin yung barrel guys para tuloy-tuloy na tayo, no? Yan lang yung pagkakalagay niyan guys. Ayan. Ganun lang yan guys. So guys, ang kasunod niyan guys ay ang buffer tube. Ito yung buffer tube guys. Ilalagay yan dito sa likod guys. Ayan. Yan. Naka-thread lang yan guys. Ganyan yung pagkakalagay guys. Ganyan na ganyan. Ayan. Tapos, i-align lang natin yan guys. Kailangan naka-align yan guys. Wala dito guys. Ayan. Lagyan mo muna natin yung ano guys. Para makapagpatayo tayo guys. Yung kanyang bipod. So guys, ito na yung buffer tube niya guys na ilagay na natin. Naka-align yan dapat dito guys. Ayan. Yung kanyang ito guys, naka-align yan dito guys. Para hindi tabingi yung pagkakalagay ng check rest guys. Ayan. Ito yung check rest guys. So lalagay na natin guys. Ganun. Ganyan ang pagkakalagay niyan guys. So ito na yung kabuuan na unit guys. Kayo na ang bahala kung maglalagay kayo ng carbon tube para sa kanyang barrel. Ayan, para mas lalo pa siyang gumanda. Kakating lang natin dito yan. Ayan, ganun lang guys. So guys, tuloy-tuloy tayo guys, no? So hangin natin. May hangin na to guys eh. So ganito yung magiging formahan niya guys, no? Lagyan na natin siya ng barrel for the meantime. Para makita nyo lang kung paano magbuo. And then kayo nang bahala kung lalagyan natin ng carbon fiber tube. Carbon tube, ayan. Ito. Kung lalagyan nyo yan dyan. Yan ang bahalang magpapalit o maglalagay guys. Ayan. Kung anong ilalagay ninyo. Tsaka threaded na rin to guys. Isasalpak na lang yung silencer dito guys or suppressor. Ayan. Pwede natin siyang lagyan ng scope guys. Ito. Ayan. Pwede na natin siyang lagyan ng scope. Ayan. Yan ang bahala guys kung anong ilalagay yung scope. Ayan. So ganyan yung magiging formahan yan guys. Kaya lagyan natin ng ano. Ito. Ayan. So papuputukin mo muna natin guys kung gagana ba. Ayan. Okay guys, chrono test tayo guys sa Metatron. Ayan, ito yung Metatron guys, no? Sige, chrono natin. Actually guys, nakapagpapaputok na tayo ng dalawa. Nag-range siya ng 935 na chrono, no? So isa pa ulit. May bala na yan guys. Sige.
943. Ayan. Sige pa. Nakapagpihit na tayo ng spring sa ilalim guys. Ayan. So, another. $933. Isa pa ulit guys. For the last time. Astro lang yung ano guys, ginagamit natin pang chrono. Kasi ito din naman ang consistent na kanyang barrel eh. Ayan. So, sige. 935. Ayan. So, yan yung chrono niya guys, no? Tignan natin ulit. Ito pala guys, ay ano guys, stock power pa lang niya to guys, ilalim. Ayan guys, oh. Pag ito pinipihit pa natin to, pahigpit, mas lalakas pa yung muzzle velocity niyan. Kasi andito yung adjustable power niya sa ilalim. Ayan. So, tingnan natin. Check natin ulit. Yan. 935. Hindi nagkukrono yung pangalawa. 938. Ayan. 943. Nagpihit tayo dyan guys. Ito 933. Binalik natin yan para sa kanyang consistent. 935. Ayan. So overall guys, ang chrono niya ay nasa 933 fps muzzle velocity hanggang 935. 933 to 935 muzzle velocity guys. So, ayan guys, yun yung Metatron natin. Goods! Balik ulit.